Meron diyang excited umuwi. Si Mother Mudrakels. Ayan. Wala pa laman ng bangka. Nandyan na siya sa Pritil. Blessed day mga B! Welcome to my YouTube channel! Samahan niyo po kami. Yatid po natin ang nanay sa Binangonan Pritil. Kaway ka naman, mother. Kaway ta ka pispa. At ang poging driver, siyempre. At ang poging driver. Pogi nga. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe and hit the notification bell para ma-updated po kayo every time may upcoming video po tayo. At para makasari din po kayo sa mga parapol po natin every end of the month, meron po tayong mga giveaway. Magsisimula na uli po tayo ng giveaway. Ayan, malapit na kasi ang Pasko. May mga pa-blessing tayo tuwing katapusan ng buwan para makasama. Comment down below or subscribe. Hit the notification bell mga B para makasama tayo sa mga pamaskong handog ni Eileen Vlogs. Okay, bye for now. At tayo muna ay mag-bye-bye sa papuntang Binangonan Pritil. Okay, bye-bye for now. Dito po sa Binangonan mga B, may SM Anguno na. Kaya marami na rin mga taga-amin na may trabaho dito. Marami na mga building dito. Marami na rin dito mga Fuel Gold branch. Sa ibang area nga lang po yung hindi dito sa tinadaanan natin. Sobrang dami ng building na nagawa dito. Magandang maganda na ang Binangonan. Maunlad na talaga siya. Nakataon lang ho tayo sa iba lang ho hindi naanan namin. Puro shortcut ang dinaanan ng asawa ko. Kaya ang bilis namin makapunta ng Binangonan. Wala pang isang oras. Naku, nasa Binangonan na kami. 40 minutes lang ata. Ang bilis-bilis talaga namin. Pero pag nag-commute ka, it takes 2 hours yata. Kaya talaga, pasalamat talaga ang nanay ko dahil inihatid namin siya. Sa kabila ng hindi masyadong maganda ang panahon, nakikita nyo naman ang dilim papuntang Binangonan. Ang langit sobrang dilim. Talagang abot-abot talaga ang pagdarasal ko na sana pagpunta namin sa Pritil Binangonan maging payapa lang talaga ang dagat.
walang maging anumang trahedya na tulad doon dati na sakit sa puso yung nangyari noon. Hindi po ba may nangyari? Sana hindi na maulit yun. Kaya talagang todo talaga yung panalangin ko nawa maging mapayapa lang ang dagat, walang maging anumang problema. Kulob naman po ng Panginoon, nag-granted naman po ni Lord, nakauwi po ang aking nanay sa binungonan ng maayos. Ayan, sabayan niyo po kami, hayapin po natin ang nanay. Habang ang nanay nagpapahinga sa upuan, pakita ko sa inyo, dyan po si nanay sasakay sa Ethel Malakaban. Wala pang nakasakay kasi nanay nagpapahinga muna sa upuan kasama si Papa Bert. Ayan, mga ibang bangka po dyan, iba-ibang barangay po yan. Kung taga saang barangay ka, doon ka sasakay. Si nanay po sa Ethel Malakaban. Ayan po ang mga taga Talim Island, si Papa. Ayan, nakaupo si nanay, excited. Nakaupo siya doon, excited talaga ang nanay ko. Wala pa nakasakay sa bangka pero nakatingin na talaga siya sa bangka. Naisip niya daw si tatay. Namimiss daw niya si tatay kasi dati-rati kapag nandito siya sa Pretty lang naghahatid kami, dalawa silang hinahatid namin. Pero ngayon, nakakalungkot naman. Isipin na tatay ko, ito talaga yung unang bakasyon ni nanay sa Pateros na hindi na niya kasama si tatay. At unang hatid namin sa Pritil na hindi na rin namin kasama si tatay. After noon, mga iniwan na namin si nanay. Pinagkatiwala na namin siya kay JB sa ng bangka. Kami po ay bumalik na ng Pateros. Ayan. Kasi naiiyak lang ako pag mag-stay lang kami doon. Kaya sabi ko kay Papa, punta lang muna kami ng Filo Gold after namin mahatid ang nanay. Kasi masakit po sa dibdib talaga na maiisip mo na iyong magulang iwala na. Eksaktong isang buwan kasi siya. Nitong September 2, namatay siya. October 2 po, isang buwan ng tatay kong wala. Sakit pa rin po sa puso namin na sariwang-sariwa pa. Pakiramdam ko nga, parang kanina lang. Sobrang sakit po. Hindi ko talagang maipaliwanag. Kaya gusto ko pa sana mag-stay doon. Samahan ko si nanay. Kaya lang talagang naalala ko si tatay pag nakaupo ako doon. Napakasakit talaga mga bi. Pagka ganyan ang pakiramdam, parang ewan ko, tumitigil ang mundo ko talaga. Pasensya na po kasi ang hirap lang po talaga ng pakiramdam na i-share ko lang sa inyo. Sobrang hirap talaga. Ayoko pa nga sanang iwan dun si nanay kasi hindi pa naman puno ang bangka nang umalis kami. Pero sabi ko na lang na nanay, nilakad kami. Hindi ko na lang sinabi sa nanay ko ang tunay na dahilan. Sakit lang talaga ng dibdib ko noon. Parang puputok talaga ang dibdib ko. Kaya talagang mas minabuti ko na lang na umalis lang kami. At alam ko namang na okay na doon ang nanay ko Wala na siyang problemahin doon. Lahat ng kanyang bagahe, pinaano ko na kay JB. Kaya, basta bigat sa loob po. Pasensya na po Sige po, samahan niyo na lang po kami pagbibiyahin ni Papa Bert.
Mga B, dito na kami sa Pure Gold. Bababa ko lang dito yung sama ng aking pakiramdam. Sumama po kasi pakiramdam ko dahil sa naalala ko ang aking ama sa Pirangon ng Kritil. At dito muna ako mag-stay sandali para pag uwi sa amin magaan ang damdamin ko. Ayokong dalayin sa bahay yung ganung lungkot. Lagi ko na lang iisipin, mayroon pa kaming ina na dapat namin pag-alayan ang aming pagmamahal. Ang aming ama hindi mawawalan pag-umahal namin sa kanya. Sa puso't isipan pa rin namin siya.